Ito na naman mga friend, may gagawin tayo dito. Click 125. Click 125 na ito ay dumating ito sa ating shop, hindi na mo andar. Hinatak na lang na mayari. Problema kasi nito mga friend, dito mga friend, check natin, switch on natin, walang kurinting lumalabas. Pero ang problema dito, kapag in-on natin yung kanyang motor, biglang umiilaw yung kanyang headlight, pero walang display yung kanyang panel board. Ito ngayon yung nangyayari niyan. Ito yung problema ng kanyang motor. Walang display ang kanyang panel board, pero yung kanyang headlight umiilaw. Check natin ang kanyang battery. Buka tayo ng test light. Tingnan yung battery. Kanyang battery goods naman, may karga naman. Pero kapag sinusi natin, ito, walang lumalabas sa kanyang display. At yung kanyang relay hindi tumutunog. Ito yung relay na ito yung nadala ng control sa ating display, sa ating speedometer. Hindi tumutunog. Check natin yung kanyang line, yung tatlong line. Ito, dito ang kanyang linya. May ilaw naman ang min fuse niya, yung 25 ampere. Yung 10, may ilaw naman, tsaka yung isang 10, may ilaw naman. Problema kasi nito, dito sa kabila, walang kuryente na pumapasok. Ito yung kanyang sa mga accessory wire, sa kanyang EFI, sa kanyang ECU, at saka sa kanyang dashboard, dashboard panel. Turuan ko kayo step by step kung paano natin gagawin ang mga ganitong pangyayari sa inyong mga motor. Tanggalin natin ang kanyang bearings. Gagawin natin dito mga friend, tutuntunin natin itong wire na ito. Itong wire na ito, itong black na may lining na white. Iba kasi yung linya nito. Kung tinignan natin yung linya ng wire ito, itong black na may lining na white, ito yun ang kanyang karugtong dito. Ito yan. Yung isang split niya, may split sa dito, yung isa patungo sa ating ECU. Ito, karugtong ito yung kanyang wire na dito sa socket ng ECU. Ito siya. Tapos yung black na may lining na white, titingnan natin ito kasi walang kuryente na pumapasok dito. So babaybayin natin ang wire ito. Tingnan natin. Dito tayo mag-focus. Kasi iba siya ang linya na patungo pababa. Hindi ang linya patungong pababa dito sa kanyang main harness. Hindi siya pumupunta. So tingnan natin kung ano nangyari dito. So yung ginawa natin mga friend, tinunton ko yung koneksyon ng purong block dito. Natunto natin dito yung koneksyon niya patungo dito sa kaniyang park light. Dito, kaya pala nangyari yun na ayaw mamatay kapag umandar na yung motor kasi grounded yung kaniyang park light. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung socket ng kanyang park light, tapos nag-jumper ako dito sa black na may lining na white. Kung black na may lining na white, ito yung nasusupply lahat sa connection niya mula sa ECU, sa kanyang fuel pump, at sa kanyang mga injector, at saka sa kanyang mga sensor. Ito yung connection niya. Ito yung connection ng black na may lining na white. Siya ang nagbibigay supply ng kuryente patungo sa ating mga accessory. At ito namang purong black, galing ito sa ating park light. Ating park light, ating purong black nagsusupply dito patungo sa ating fuse box. Ito yung kanyang black na may lining na orange. Ito siya. Ginawa ko, kailangan masupplyan ito ng kuryente. Kanyang purong black
Kasi yung purong black, ito yung supply sa ating black na may lining na orange dito. Para itong lahat ng fuse, itong tatlo, dito sa bandang kanan, masusupply nito ng kuryente para gumagana yung ating speedometer at saka yung ating push button at saka mag off siya kapag pinatay natin yung sasakyan. So ginawa ko dito, hindi ko na binulat-lat ng wire, nag-jumper lang ako dito sa purong black at saka dito sa black na may lining na white. Ito sa ngayon. Ito sa ngayon mga pre, no? Ito natin. Yung check engine niya, after ilang segundo mawawala na. Nung una, yung check engine niya nandyan kahit tumandar yung makina. Ito sa ngayon. Maandar siya, maingay lang yung generator sa kabila. Goods na siya. Kunting-kunti lang ang sira mga friend. Yung kanyang lead sa kanyang park light, yun lang ang sira. So ang gagawin natin dito, pa-final natin yung jumper natin dito sa purong block. Pa-final natin yung ngayon. Testing muna natin yung kanyang ilaw. Oh. Noong una yung kanyang ilaw, kapag in-off natin yung sasiyan, yung kanyang ilaw, may ilaw pa rin. O ngayon, okay na. O. Noong una dumating ito dito, kahit naka-off na yung sasiyan, yung ilaw niya gumagana pa rin. Okay, goods na ngayon. Wala nang short. O yan o, ayan lo, meron na. Kunting-kunting grounded lang mga pre na. Kunti lang, park light lang grounded natin. So yung ginagawa natin mga friend, yung katapat ng purong black na galing sa ating sasakyan, ito yung purong brown. So kinat natin yung purong brown, tapos tape natin, tapos balik natin dito para walang siyang connection, para hindi naman siya masagwa tingnan. Ito na yung gawa natin mga friend, no? Dito sa black na may lining na white na connection dito sa ating harness wire to. Gawa tayo ng connection dito sa kanyang sasakyan. Ito yung kanyang black na may lining na white, ito yung kanyang main splitter. Bali dalawang wire na nakalagay dito patungo sa kanyang ECU at saka sa ating dito sa kanyang main fuse. So ginawa natin dito, dahil dito na tayo kumukuha ng kuryente para ilalagay natin sa ating pure black dito. Para itong pure black, masusupplyan niya ang black na may lining na brown dito. Ito yun. Ito yung black na may lining na brown. Ito. Para magkakaroon na ng connection ang ating dashboard panel, susian at saka yung ating push button para mag-start na siya. Ito lang ginawa natin. Dito tayo sa pinakamalapit naglagay ng split wire. Ito na yung gawa natin mga friend. Tapos na natin. Balik na natin yung kanyang back fender. Tingnan natin panda rin. Yan. Siya, umanda na siya. Pero siya, wala na rin yung kanyang check engine dito. Okay na. Balik natin yung karang cover. Recap ko lang yung ginawa natin. Kapag naka-encounter kayo ng ganitong pangyayari sa inyong motor, dapat alamin nyo muna ang function ng bawat wire na dapat yung kalasin. Dito, inaalam natin kung anong problema. Ang problema nito yung kanyang black na may lining na brown, yung yun ang walang supply ng kuryente. So ang ginawa natin, tinunto natin yung kanyang purong black. Yung kanyang purong black, yun yung nag-supply ng kuryente sa black na may lining na white. So nang natunto natin, yung kita natin dito, simple lang pala ang problema niya, yung kanyang park light. Ito lang pala nagkaroon ng grounded dito. So ginawa natin, kinat natin yung kanyang park light. Tapos nagtap tayo ng wire mula dito sa
black na may lining na white patungo sa purong black para masuplayan yung ating dashboard, yung ating push button at mamamatay na siya kapag sinwitch off natin yung kanyang susian. Kasi ang problema nito noon una umaandar ito, may check engine na naka-indicate dito. Kapag sinwitch off yung kanyang susian, hindi pa rin mamamatay, umaandar pa rin dahil yun sa grounded dito sa ating park light. So dito ngayon okay na siya. Pag sinwitch off natin, mamamatay na siya. So balik na natin yung kanyang headlights, kanyang back fender. Okay na to, makakauwi na. Alive, okay na. Hindi na magtutulak yung may-ari nito. Yan. Hindi na magtutulak yung may-ari nito. Ganyan lang po mga friend, kapag naka-encounter kayo ng ganun, maaari nyo sundan yung ating video. Kailangan masundan nyo at matunton nyo kung ano ang function ng bawat isang wire na hinahanap nyo. Kagaya nito, wala yung sa kanyang accessory wire, so nag-tap lang tayo. Tinunton natin yung wire at nakita natin na ang salarin pala, kaya nagkakaganito yung kanyang park light. Dahil LED yung park light nito, posible nagkaroon na nyo ng lost contact, kaya nagkakaganon. Kahit naka-off na yung makina, naka-off na yung susian, may kurente pa rin pumapasok dito sa kanyang makina, kaya umaandar ito. O ngayon, switch off natin yung engine, pati yung kanyang ilaw, kanyang headlight, mamamatay na. Yan. Switch off natin uli, yung ilaw niya, umiilaw, switch off mo yung kanyang susian, yun lang po mga friend, at maraming salamat. God bless sa inyo lahat.